Our today's devotion is Pray Without Ceasing. Nalangin tayo ng walang patid. Our scripture reading ay makikita ho natin in Psalms 5 verse 1 to 3. And our key verse ay nasa 1 Thessalonians 5:17 na kung saan ito po ay very familiar text sa bawat isa. At ito ho ay isinulat ni Apostle Paul. Ang sabi po dito, pray without ceasing. Manalangin ho tayo ng walang patid. Now, ano ho kaya ang ibig sabihin noon? So, sa iilan, ang ibig sabihin ng manalangin ng walang patid, ipinapakita nito na tayo ay napakahalagang mabuhay na meron tayong attitude sa pananalangin kahit na ho tayo ay anuman ang ginagawa natin sa mga pang-araw-araw ho nating buhay. Now, hindi ho ibig sabihin nito na kung nasaan man tayo naroon ay kumbaga nakikita ng tao na tayo ho talaga ay nananalangin. So, napakahalaga na everyday we are praying to God, and I know na may mga araw na mas tayo ay dumadalangin sa Diyos compare sa ibang mga araw. So, ang isa rin ho sa ibig sabihin ng pray without ceasing ay meron tayong natural attitude of prayer na nakapalibot ho sa ating mga buhay. So, ang panalangin ay nagpapakita na tayo ay may tiwala sa ating Panginoon at hindi sa ating mga sarili. Now, the question is, tayo ho ba ay mananalangin pa rin sa Diyos kahit sa mga maliliit na bagay sa buhay natin, or I say, kahit sa mga bagay na parang it seems hindi importante? Yes, because ang Diyos ay nakikinig sa lahat ng ating mga panalangin. No, kahit nawala lang or nawawala ang iyong salamin, hindi mo makita, pwede mong ipanalangin yan sa Diyos. O ang isang tao na kung saan makakalimutin, marami siyang mga bagay na nakakalimutan, hindi natatandaan. So kahit ganun ho, ay ang Diyos ay nakikinig pa rin sa ating mga panalangin. So ang pananalangin sa Diyos ng walang patid, ang ibig sabihin nun, hindi lang tayo nagpipray sa Kanya sa mga bagay na tingin natin mahalaga lang or sa mga bagay na tingin natin hindi lang natin kaya, kundi sa lahat ng mga situation sa ating buhay, anuman ho ang ating nararanasan sa ating paligid, kahit it seems maliit lang ho na importansya sa ating buhay, still dapat nating ipanalangin sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos, tinawag ho niya tayo upang tayo ay maging people of prayer. So, ang communication sa Diyos, ang pananalangin sa Diyos ay isang napakagandang paraan upang tayo ay magkaroon ng intimate relationship with God, para tayo ho ay lalong mapalapit sa ating Panginoong Hesus na atin pong tagapagligtas, sapagkat the more we pray to God, the more na tayo ho ay nadidiscover natin kung gaano ka buti ang Diyos sa buhay natin, kung gaano ho siya ka-faithful sa bawat isa po sa atin. And if you are thinking na isang mananampalataya na iniisip mo kung makikinig ba sa iyo ang Diyos, kung ikaw ay anak ng Panginoon, yes, makikinig sa iyo ang Panginoon. Anuman ang estado ng iyong buhay, anuman ang tingin mo sa iyo kapatid, or anuman ang iniisip mo sa iyong buhay, ang Diyos is a personal God at nais po niyang makinig sa bawat isa sa atin at makipag-usap sa bawat isa po sa atin. So yan ho ay isa sa kagandahan ng prayer. Pag tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos, siya rin ho ay makikipag-usap at sasagot sa atin pong mga panalangin. So napakahalaga magkaroon tayo ng intimate or quiet time na tayo nagpe-pray sa Diyos. And although yun ho ay ideal, of course, hindi naman natin kailangan dapat ilimit ang ating mga sarili, sapagkat ang Diyos ay makikinig sa ating mga panalangin nasaan man ho tayo naroon, anuman ho ang ating sitwasyon. That's why tayo ho ay napakahalagang manalangin ng walang patid. So maraming Kristiyano ho ang nililimitahan ho nila ang panalangin, sapagkat ang isang reason ay nawawalan ho sila ng tiwala sa Panginoon. Dahil sa mga tao na rin, of course, sa mundo natin, na mga hindi nakakilala sa Diyos, lagi nilang sinasabi, isang kamangmangan ang magtiwala sa Diyos. But if you are a Christian and you accepted the Lord Jesus as your Savior, ikaw ho ay merong banal na Espiritu Santo na, and when we pray, in the power of the Holy Spirit, nare-realize po natin na ang Diyos ang may-ari sa lahat ng bagay at ang Diyos ang ating
resources. Nare-realize ho natin na ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. And we realize as well na ang ating amang nasa langit is perfect, loving. Siya ho ay hindi nagbabago and He is always faithful sa buhay ho ng kanyang mga anak. At tayo ho ay mga anak ng Diyos. Again, tinatawag tayo ng Diyos na maging people of prayer. So I encourage everyone to pray, ano man ho ang sitwasyon sa ating buhay. Ito man ho ay malaki or maliit na bahagi sa ating buhay, napakahalagang ipinagkakatiwala natin sa Diyos, sinasabi natin sa Panginoon. So let us always pray to God. So pray without ceasing. Saglit tayo mag-pray. Lord God, I pray na bigyan niyo po ako ng buhay na laging dumadalangin sa iyo at magkaroon ako ng natural attitude of prayer na anuman hong nakapalibot sa aking buhay, ang lagi kong attitude ay ang tumingin sa inyo at manalangin sa inyo bilang aking Ama. Ito ang aking panalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.